sama-sama tayong magiging saksi. Ayun na. Ayun yung mga tao. Sugatan ang isang rider matapos magliyab ang minamaneho niyang motorsiklo sa Kalibo, Aklan. Ayon po sa rider, biglang pumutok ang makina. Agad namang rumesponde ang BFP at Kalibo MDR-RMO. Isinugod ang biktima sa ospital. Hindi na rin daw mapakikinabangan ang natupok na motorsiklo. Iniimbestigahan ang sanhi ng insidente. Wasak ang isang SUV matapos mabagsakan ng tipak ng semento mula sa NAIA Expressway sa Parañaque. Bigla na lang daw bumagsak ang sementong nagdurugtong sa bigan ng expressway. Saksi si Jamie Santos. Sa tindi ng sinapit ng SUV na ito matapos mabagsakan ng mga tipak ng semento mula sa NAIA Expressway sa Barangay Tambo, Parañaque City kaninang hapon, hindi mo aakalaing makakaligtas ang driver nito. Basag ang windshield at nayupi ang bahagi ng hood at bubong ng sasakyan. Binabagtas ng SUV ang kahabaan ng NIA Road nang biglang bumagsak ang sementong nagdurugtong sa biga ng expressway. Agad namang rumesponde ang rescue team ng Barangay Tambo para bigyan ng paunang lunas ang biktima. Kwento ng ilang saksi mula sa kalapit na establisimento, nakarinig sila ng malakas na kalabog mula sa labas. Yung kotse po nakita po na namin nalaglagan na po ng semento po. At tapos yung nakita po na namin yung lalaki po na yung driver po, yung naano lang po yung ulo niya pero parang na-trauma po siya. Sa videong nakuha ng GMA Integrated News, makikitang nakaupo sa sidewalk ang biktimang estudyante habang binibigyan siya ng paunang lunas ng rescue team. Nakatayo naman ito patungo sa loob ng ambulansya para madala sa ospital. Matapos ang insidente, agad ininspeksyon ng mga tauhan ng NAIAC sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Ayon sa Skyway O&M Corporation, operator ng NAIA Expressway o NAIAX, nakikipag-ugnayan sila sa mga lokal na otoridad at sa pamilya ng SUV driver upang maipagkaloob ang lahat ng kinakailangang tulong. Bagaman ito raw ay tila isang hiwalay at bihirang pangyayari, nagsasagawa na ng masusing inspeksyon ang kanilang maintenance team upang matiyak na walang iba pang panganib sa buong bahagi ng NAIAX carriageway. Sineseryoso raw nila ang insidenteng ito at sila raw ay nakatuon sa pagpapanatili ng kaligtasan ng lahat ng gumagamit ng kanilang kalsada. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Truck naman ang sumalpok sa isang closed van sa Malabon. Matinding traffic ang idinulot ng insidente matapos bumagsak ang ilang poste. Saksi si Nico Wahe. Biglang pagkalabog ang bumulabog sa mga tauhan ng bakery na ito sa Barangay Potrero, Malabon. Ang green na closed van nasalpok pala ng trailer truck. Wasak ang unahang bahagi ng closed van. Humambalang naman sa kanto ang truck na tumagilid din. Natumba rin ang ilang poste na nasalpok din ng truck. Nagulat talaga kami, may bumubulusok na truck na sa gilid ko. Yun na nga, nabangga na kami. Nagtamo ng minor injuries ang driver ng van at pahinante nito. Tumanggi magbigay ng pahayag ang driver ng truck na hawak ngayon ng Malabon Police. Itong trailer truck natin ay kakaliwa sa kanyang sa kanto ng sa kanto na yun nang biglang nawalan ito ng preno at nawalan siya ng kontrol. Hindi na niya na-control kaya kasi sa bigat ng kargada nitong ating trailer truck. Maaaring maharap ang truck driver sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple damage to property. Alas 3:30 na ng hapon o mahigit 7 oras nang nakalilipas pero nakahambalang pa rin dito sa may Governor Pascual Avenue, corner University Avenue, itong naaksidenteng truck. Kadarating lang din kasi noong wrecker crane ng MMDA na susuporta doon sa isa pa nilang crane na maghahatak dito sa truck na ito na napakabigat daw at naglalaman ng mga damit at tela. Angat, angat, angat! Pahirapan naman ang pag-alis ng rescue team sa driver at pahinanting naipit sa pagsalpok ng truck sa isa pang truck sa Pulanggi, Albay. Gumamit pa ng heavy equipment ang mga rescuer para masagip ang dalawa. Tila latang nayupi ang harapan ng dump truck. Inaalam ang sanhi ng insidente. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi.
Pinagtibay ng Kamara ang resolusyong nagsasertipika na tumalima sa saligang batas ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod po yan ang pag-aproba kahapon ng Senate Impeachment Court sa motion para ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment. Partikular na tinukoy sa House Resolution 2346 ang sabi sa konstitusyon na hindi maaaring magsampa ng mahigit isang impeachment proceeding laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Nasunod daw ito kahit pang-apat na reklamo ang inirefer ng Kamara sa Senado. Pinagpaliban din muna ng Kamara ang pagtanggap sa ibinalik na Articles of Impeachment. Mr. Speaker, I move to defer acceptance of the articles of impeachment until such time as the Senate, sitting as an impeachment court, has responded to the clarificatory queries raised by the panel of prosecutors relative to the remand of the subject articles. Is there any objection? The chair hears none. The motion is carried. Bago po yan, iginit ni Senate President at Presiding Officer Francis Escudero na hindi pwedeng tumanggi ang Kamara sa utos ng impeachment court. Saksi, si Maha Gonzales. Tahasan ng paratang sa mga placard na bitbit ng mga nagmarcha pa Senado kanina. Giit ng Tindig Pilipinas, Akbayan at iba pang grupo sa mga senator judge na bumoto para ibalik sa Kamara ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte, sundin ang saligang batas. At sa 2028, gagantihan natin ang lahat ng mga politikong taksil sa taong bayan. Ipanalo natin ang konstitusyon, ipanalo natin ang taong bayan, ipanalo natin to! Ang nangyari po kahapon ay isang pag-aabandona sa ating saligang batas. Yung ginagawa nilang pag-remand, pag-dismiss, wala po sa konstitusyon yun at wala rin yun sa rules na inaprubahan ng Senate sa impeachment kahapon. Dahil ho sa ginawa nilang yon, pwede pa rin ho tayo, meron pa ho tayo pwedeng itawag sa kanila. Mga sobrang kapal ng mukha. Pinuna rin ni Father Flavie Villanueva ang pasya ng mga senador sa prayer service sa Batasang Pambansa. Ang mga taong humusga, 18 senador, ang mga hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Kagabi, hindi rin naitago ng ilang senador ang kanilang pagkadismaya nang aprubahan ang mosyong ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment sa botong 18-5. Sa usapin ng judiciary, nire-remand ang kaso pabalik sa lower court for further proceedings. Kaya po, I cannot accept this kind of wording. It is dangerous and disingenuous. So nakikita natin, Mr. President, talagang brick by brick, stone by stone, dinidismantle itong impeachment trial process at dinidismantle yung impeachment complaint. It's addressable by an advisory. Hindi ko nakikita bakit dinadala kami sa dismissal, remand, return, whatever is the term, Mr. President. Hindi ko alam bakit kailangan tayo bakit ba tayo namimilipit na ipasok ang isang word that is a synonym or can mean dismissal? I do not understand. Kung hindi naman po makakadelay ang pagre-remand, bakit hindi na lang ho natin ituloy yung trial proper at doon na ho natin pag-usapan mo ito? Giit ni Senate President at Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero, buhay pa ang impeachment. Naglabas na nga ng summons para kay Vice President Sara Duterte upang sagutin ito sa loob ng 10 araw ang Articles of Impeachment. Ipapatawag din ng bise para humarap sa Impeachment Court sa petsa at oras na itatakda ng Presiding Officer. Itatakda ang petsa ng susunod na pag-convene ng impeachment court pag naisumiti na ng mga partido ang mga hiningi sa kanila. Dun sa mga dudoso at nagdududa sa loob o sa labas man ng bulwagang ito, maliwanag ang intensyon ng Senate Impeachment Court sa katatapos lamang na botohan. Walang intensyon na i-dismiss ang kasong ito. Ang intensyon ay mabigyan ng pagkakataon ang mga prosecutors na sumagot sa ilang
tinuturing mga katanungan nang hindi inaaksaya ang panahon ng korte. Ang House Prosecution Panel hindi muna tatanggapin ang ibabalik ng Senado na impeachment complaint. Magpapadala sila ng motion sa Senado para sa klarifikasyon. I would defer receiving the articles of impeachment from the Senate, including whatever orders they will be transmitting to us. This is not disobedience. Definitely, ang gusto lang po natin mangyari is to seek guidance. Naguguluhan pa rin kami at hindi namin maintindihan kung bakit ibabalik po ito sa amin. May dalawang hinihingi ang Senado sa Kamara. Una, certification na nagsasabing walang nilabag sa saligang batas ang kanilang impeachment complaint, lalo na ang one-year bar rule. About the certification, we maintain our position. Sumunod po kami fully and strictly to the requirements of the Constitution. We did not violate the one-year prohibition rule. Pangalawa, linawin ang papasok na Kamara sa 20th Congress kung interesado pa itong ituloy ang impeachment complaint. It is impossible to be complied with because, first of all, 20th Congress doesn't exist yet. Tayo po ay nasa ika-11 na kongreso pa lamang. Tingin ng ilang House prosecutor, sinasadya ng Senado na maantala ang impeachment trial. So if it's impossible to comply with such an order, how can we move forward? Kaya sinasabi namin na parang dapat it should be baliwala lang yung order na yun kasi it's impossible to do as of the time. Giyat naman ni House Prosecution Member Joel Chua, labag sa konstitusyon ang pagbalik ng articles of impeachment. Question din niya ang mga senator judge na aniyay tila nag-aabogado para sa bise. Wala naman po sa mandato ng mga senador ang mag-file at magdesisyon sa ganitong klaseng mga motion. In fact, ito po ay gawain dapat ng defense. Parang lumalabas po dito, sila na rin ang nag-aabogado sa ating Vice Presidente. May tugon si Senate President Cheese Escudero sa mga pumunang tila ginagawa ng ilang senador ang mga bagay na dapat ay ginagawa ng defense team ni Vice President Duterte. Wala ngang pagbabawal sa rules ang hindi pwedeng gawin yun. Gusto nyo bang gapusin ko ang kamay, itali ko ang kamay, nang pili ilan o lahat ng members ng impeachment court at sabihing ito lamang ang pwede nyong sabihin? Ani Escudero, walang magagawa ang Kamara kundi sumunod sa utos ng impeachment court. Hindi ito House at Senate kung saan co-equal ang mga ahensyang yan. Sa parte ng impeachment, korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng impeachment court. Bagaman sa Hulyo pa ang pagbubukas ng 20th Congress, iginiit ni Escudero na hindi dinedelay ang paglilitis sa impeachment complaint na ayon sa kanyang order ay hindi pa dismissed o terminated. Itong paghingi namin ng impormasyon, dagdag na trabaho siguro sa prosecution. Pero ano naman ngayon, nakala ko ba gigil na gigil sila dito? Ito yung trabaho nila. Pero paano makakadelay? Wala naman pwedeng mangyari. In fact, mapapabilis pa dahil habang nakareses kami, habang walang trial, habang hindi pa pumapasok ang ika-20 Kongreso, ay magagawa na nila to at mapaghahandaan. Sa mga nagsasabi namang unconstitutional ang ginawa ng impeachment court, sabi ni Escudero, Ginagalang ko yun. Subalit tulad ng sinabi ko sa aking talumpati nung nagdaang Lunes, Korte Suprema lamang ang pwede magsabi kung ano ang legal at hindi, kung ano ang constitutional at hindi. Kasaysayan lamang, with the benefit of hindsight, ang pwede makapagsabi kung sino din ang tama at mali. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.